Para sa bawat OFW, alam ko, iisa lang talaga ang ultimate dream natin. Ang makauwi na for good. Yung makasama ng pamilya araw-araw at hindi na kailanman alis pa. Lahat ng pagod at sakripisyo para lang sa pangarap na yan, di ba? At itong quote na to, dito talaga umiikot ang usapan natin. Oo, ang pagnenegosyo, yan ang ticket natin para makauwi ng tuluyan. Pero, at ito ang malaking pero, kahit gaano pa kaganda ang intensyon, totoo at napakalaki ng panganib na pwedeng sumira sa lahat ng pinaghirapan natin. At dito na nga pumapasok yung masakit na katotohanan, yung tinatawag na revolving door syndrome. Ito yung paulit-ulit na cycle. Yung bang dahil nalugi ang sinimulang negosyo, wala kang choice kundi iwan ulit ang pamilya, bumalik sa airport at mag-abroad na naman. Nakakalungkot, di ba? Okay, so himayan natin. Bakit nga ba ito nangyayari? Halika't silipin natin yung mga pinakakaraniwang bitag kung bakit maraming negosyo ng OFW ang nauuwi lang sa wala. Ito, number 1 sa listahan, yung priority trap. Pag-uwi, anong unang ginagawa? Siyempre, patayo ng magandang bahay, bili ng bagong sasakyan. Walang masama doon, pero ang negosyo na siyang dapat sana ay makina para tuloy-tuloy ang kita, pinaglalaan na namang ng kung ano man ang natira. Tirang-tiraan na lang. Tapos, may labanan pa ng dalawang ideya. Sa kaliwa, andyan yung negosyong uso. Yung nakita lang sa TikTok o sa Facebook, kaya sinubukan na rin. Ang problema? Sobrang dami ng kakumpetensya at ang liit ng chance na mag-survive. Sa kanan naman, andyan yung planadong negosyo. Pinag-aralan, may market research at bagay sa kaalaman at skills mo. Malinaw ang daan para kumita. Saan ka dyan? At ito na siguro yung pinakamasakit at pinakamalaking risk sa lahat, ang pagiging isang absentee entrepreneur. Habang nasa abroad ka, padala ka lang ng padala ng pera. Tiwala ka sa kamag-anak o kaibigan na nagpapatakbo. Pero dahil wala ka doon para magbantay, para i-manage, lahat ng pinaghirapan mo, pwedeng maglaho na lang na parang bula. So, ano ang punto dito? Kailangan nating baguhin ang diskarte. Hindi na pwede yung bahala na o ako lang mag-isa. May mas matalino at mas matibay na paraan. Tingnan natin ito. Ang gobyerno natin, sa pamamagitan ng OWWA, may programa para sa mga umuuwing OFW. Isang starter kit na nagkakahalaga ng 20,000. Maganda siyang panimula, pero ang tanong na kailangan nating sagutin ng tapat, sapat na ba talaga ito para magtagumpay ka kung mag-isa ka lang? Isipin mo, kung wala kang sapat na karanasan at gagawin mo lang itong trial and error, baka sa isang iglap, ubos na yung puhunan mo. Kaya, heto na yung solusyon. Ito yung pagbabago ng mindset. Baguhin natin ang strategiya mula sa pagsosolo patungo sa pakikipag-partner. Alam nyo, may kasabihan tayo, diba? There is strength in numbers. Ang pagsasanib pwersa ang susi. At hindi lang yan. Kasabihan yan. Tingnan nyo ang mga totoong benepisyo. Kapag may partner ka o grupo kayo, mas malaki ang puhunan. Yung mga bagay na hindi mo alam, baka alam ng kasama mo. At ito pa, mas malaki ang tiwala sa inyo ng mga bangko. Pwede kayong makakuha ng mas malalaking loan. Umaabot pa yan ng hanggang 2 milyon sa ilalim ng Enterprise Development and Loan Program o EDLP. Sige, para mas malinaw, gamitin natin tong idea ng partnership sa isang totoong halimbawa. Tingnan natin kung paano ito gumagana sa isang sektor na may napakalaking potensyal dito sa Pilipinas, ang agribusiness. Okay, isang specific na modelo ay itong agribusiness contract growing. Ano ba to? Napakasimple lang ng konsepto. Bago ka pa man mag-alaga ng manok o magtanim ng gulay, may kontrata ka na, may sigurado ka ng buyer. Tinatanggal nito ang isa sa pinakamalaking stress ng bawat negosyante, ang paghanap ng bibili. At hindi ito hula-hula, ha? Based to sa isang feasibility study. Halimbawa, sa broiler contract growing, kung partner mo ang isang malaking kumpanya, tulad ng Bounty Fresh, ang projected return on investment mo ay aabot sa 17.7% at mababawi mo ang puhunan mo in around 5.6 years. Ang pinakamahalaga, garantisado ang merkado at stable ang kita mo. So bakit ba ito sobrang effective? Una, sigurado kang may bibilin ng lahat ng produkto mo. Pangalawa, kahit tumaas bumaba pa ang presyo sa palengke, protektado ka dahil sa kontrata. Pangatlo, mas mababa ang risk kasi mas maikli ang growing cycles.
At pang-apat, yung partner mong kumpanya, yung integrator, sila na ang magbibigay ng sisiw, feeds at technical support. Bawas sakit ng ulo. At tingnan nyo to, ito ang itsura ng totoong tagumpay. Isang local farm na, sa tulong ng tamang gabay at matibay na plano, hindi lang basta nag-ani. Nagawa pa nilang value-added products ang kanilang mga ani. Isang patunay na ang isang magandang kinabukasan, pwedeng-pwede nating itayo dito mismo sa ating bayan. Okay, so ngayon, pagsamahin-samahin natin ang lahat ng napag-usapan natin, gawa tayo ng isang malinaw at step-by-step na plano, ang iyong personal Stay for Good blueprint. Heto na ang 5 hakbang na kailangan mong tandaan. Una, research muna. Bago sumabak, alamin mo muna kung ano talaga ang binibili ng mga tao ngayon, hindi lang yung kung anong viral. Pangalawa, mag-invest ka muna sa kaalaman, seminars, training, bago ka mag-invest ng pera. Pangatlo, pag-isipan mong mabuti, solo ka ba o mas maganda kung may kasosyo? Pang-apat, samantalahin ang suporta ng gobyerno para sa training at access sa malalaking loans. At pang-lima, gumawa ka ng isang totoong business plan na katutok sa survivability at local demand, hindi sa hype. Isipin mo, lahat ng taon na nagsakripisyo ka, na malayo ka sa pamilya mo, yan ang nagbuo ng puhunan mo. Ngayon, ang tanong, paano mo naman bubuuin ang kinabukasan mo? Ang sagot, kaibigan, ay wala sa swerte. Nasa isang matalino at pinag-isipang plano yan.